Panginoon ay hindi po namin ito makakaya. Ngunit salamat Panginoon dahil patuloy kang nariyan, patuloy kang naging tapat sa kapila Panginoon ng ulit-ulit namin pagkakamali ay natututo kami Panginoon na mas lalong lumapit sa inyo Panginoon dahil kayo ang Diyos na mapagpatawad. Kayo ang Diyos na hindi tumitingin sa aming mga gawa kundi sa aming mga puso Panginoon. Kaya sa umagang ito Panginoon, nagagalak po ang aming puso Panginoon. Bagamat mayroon kami Panginoon mga alin sa buhay Panginoon, bagamat mayroong karamdaman o sino man sa amin Panginoon, ay patuloy pa rin kami nagpapasalamat dahil ang buhay ay hindi nasusukat sa mga karamdaman, kundi sa puso na nagagalak Panginoon sa paglilingkod sa inyo. Kaya salamat Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay. Ikaw ang may taas ang bagay ito at mapapurihan Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Hallelujah! Ating pong patuloy na awitan na ating Panginoon. Doon po natin ang ating mga puso't isipan sa Kanya sa umagang ito. At inaniyahan ko po na ang bawat isa ay magkamayan at magbigay ng ngiti sa kanyang mga labi. Hallelujah! Ating pong patuloy na awitan na ating Panginoon. Awitan natin ang Lord. You are good. Hallelujah! People
Good? All the time? Amen. Amen ako. Yes. Bago po ito tayo dadako sa testimony ay meron pa akong verse na babasahin sa Kawikaan 27 verse 18. Sabi po dito, ang nag-aalaga sa puno ng igos ay makakain ng bunga niyon. Ang aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Sinasabi po dito na sa verse na ito ay ang nag-aalaga po sa puno ng igos ay makakain ng bunga niyo. Sa aking paliwanag po dito ay pwede pong literal and spiritual. Na sa ating spiritual na buhay po ay kapag tayo po ay nanatili sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananampalataya, ay meron po tayong buhay na walang hanggan. Kaya ang ating testimony po ay tayo rin po makikidabang sa ating katapatan sa Diyos, sa ating ano man ating ginagawa, ano man ating tinanim, yun ang ating naanin. Kaya malaya po ang bawat isa na magpatotoo. Amen po.
nagpapasalamat dahil nandiyan ang mga anak ko na handa sila magsuporta sa akin. Na hindi nanawa sa akin sa pagsuporta. Kaya lang kung nanawa mo sila sa akin so ang na handa rin sila. Hindi rin sila nanawa sa akin. Dahil sila mga nagkausap sa akin. Kaya lang ako nag-ibigay sa mga bahalong kaya gawin ang Panginoon ng Testimony din po ako kasi last week po sana magpa-testimony ako magluwas na sana ako sa ano eh. Pero hindi po natuloy kasi may yung mga ano nga po natin, yung panahon po natin. Ayan. Una-una po sa lahat, nagpasalamat ako sa Panginoon sa buhay. Palagi kalakasan na pinagkakalob sa akin. Salamat po sa mga sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin dito sa Mindoro na patuloy na palagi nandiyan para sa akin. At talagang nalulungkot din yung iba sa pagluwas ko, pero ganoon pa man po. Gusto ko po makita yung pamilya ko dun sa Manila, kaya po gusto ko po talagang hawi, kaya naghihingi po ako ng gabay sa Panginoon sa araw-araw na pagpunta doon at pagbalik dito sa Mindoro. Ayan, tuloy po na gabayan ako sa biyahe and patuloy na ilayo ako sa kapahamakan. Ayan lang po sa oras na ito. Sa Diyos pa ang papuri at pasasalamat. Kung wala naman po ay natawagan ko yung mga security. Sino po? Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Saan ba mas maganda? Okay. So, good morning po sa ating lahat. Ang akala ko kanina ay isa, dalawa, tatlo. At super huli na po talaga ako dahil kagabi, ng hapon, pag-alis po dito, ng hapon, ay talagang masakit na aking tulog. Tapos nag-prepare pa ako. Kaya medyo tinanghali ng gising, napasarap ng tulog. Kaya super cramming po kayo ng umaga. Pero puri ng Panginoon dahil sabi ko, gabi ako nag-prepare. Parang sakit talaga eh. Parang talagang niyayaya akong humiga na lang. Pero pag hindi ako, kung hindi ko re-review ang aking sarili, ay hindi ako makakagawa ng sasabihin ko sa umaga nito. Kaya pinagpapasalamat sa Panginoon dahil na-overcome ko yung sakit ng ulo na yun. Habang nandun ako sa pag-aaral, pagsusulat, ay kumbaga nawawala yung aking pakiramdam na masakit ang ulo. Kaya siya po ay aking natapos. So, sa umaga nito, tayo po ay nagbigay ng papuri at kadalakan sa Panginoon para salamat. Sa loob ng isang linggo ay tayo ay kanyang ginabayan. Okay? Tayo po muna yung manalangin. Panginoon ng mga pangyayan sa lahat, tunay ang Panginoon na kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat buhay namin. Salamat po sa bawat pagkakataon na iyong ibinibigay. Na kami po yung gumigising sa umaga na mayroon pong buhay na iyong pinahihirap sa aming Panginoon sa araw-araw. Yung palang Panginoon ay isang tunay na biyaya na sa amin sa umaga.
kay Lord. So, umagang ito, narito po kami, sama-sama magbibigay ng papuri at sama-sama pong makikinig ng iyong mga salita at nawa, Panginoon, sa bawat salita ang aming maririnig, Panginoon, ay maging isang tunay na kagalakan to ng aming paniniwala at pananampalataya sa iyo, Lord. Nawa ay patuloy mo kami gabayan, samahan naman sa aming pong gagawin pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. So, itinataas ka namin, Panginoon, kaya pinagpupulihan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, tayo rin magbukas sa aklat ng walang mag-operate ng verse. Walang tignan. 1 John 5:4-5. Unang buwan. Unang buwan, 5. 1 John. Verses 4 and 5. 1 John 5, 4 and 5. Ito po sinasabi. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagpapatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na sa Jesus ang anak ng Diyos. Gusto ko pong ulitin yung salita. Sapagkat nagpagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na sa Jesus ang anak ng Diyos. Amen. So, purihin po, Panginoon, sa umagang ito at ating pong pagsamahan ang ating pong topic na overcomer. Okay. So, meron po, hindi ako padala ng picture dahil sabi ko, i-rest ko muna yung mata ko, tuloy na ako nakatulog. Okay. So, tingnan po natin yung dalawang senaryo. Dalawang klase ng buhay ng meron ng mundo ito. Okay, sandali lang. Okay. So, meron pong dalawang senaryo ang ating mundo sa panahon na ito. Isang kaguluhan at isang katahimikan. Okay? So, tingnan niyo ang Senado ngayon. Grabe, kaguluhan. Kaliwat kanan, hindi na maintindihan kung sino ang iyong paniniwalaan. So, may dalawang senaryo po sa mundo ito. Isang kaguluhan, isang kahirapan, isang tagtad ng mundong kasamaan. At ito naman ay isang senaryo naman na may kapayapaan. Okay. Pero sa dalawang picture na yan, ano po talaga ang reality, ang buhay natin ngayon? Ano po yung reality ng buhay natin ngayon? Ano po yung katotohanan? Nasaan tayo sa dalawang senaryo na yun? Nasa part ng katahimikan o nasa part ng kaguluhan? Okay. So, paano natin haharapin yung senaryo ng kaguluhan? Kasi yun ang reality ng buhay natin ngayon. Tayo ay nasa mundo ng kaguluhan. That is the reality. Okay. So, paano natin ito maharapin? Ang sabi po sa atin, ang tanong ko ay paano natin ito maharapin? Sabi po sa 1 John 5:4 ay tayo po ay ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong pagtatagumpay. Okay. So, ang point ko po verse 1 ay overcoming the world. Paano natin mapagtatagumpayan ang mundo? So, ano ibig sabihin po ng overcoming? Ang overcoming po, ibig sabihin ay victory over or not. Ibig sabihin ay
ikaw ay napagtagumpayan mo yung bagay na to. Or hindi ka alipin ng bagay na to. So, yung pong ibig sabihin ng overcoming na hindi ka alipin ng bagay na to, na isang bagay. So, napaka-simple pong example. Yung pagtayo mo sa harapan. Meron kang gustong sabihin. Galing ka sa camp. Gusto mo mag-testify? Gusto mo i-testify yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Pero nahihiya ka. So dahil doon sa umiyak mo, hindi na mo masabi kung ano yung ginawa ng Panginoon. Pero dahil pinaglabanan mo yung hiya mo, so nagawa mong tumayo at nagawa mong magsalita. At nagawa mo is-testify yung kabutihan ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin na na-conquer mo o na-overcome mo yung iyong takot. Yun ang simple. Napaka-simple explanation ng overcome. Yung na-fear mo, o yung na-conquer mo, or na-overcome mo, yung hiya mo. Kaya makapunta sa harapan at na-share mo yung testify tungkol sa Panginoon sa mga bagay na iyong hinaharap. Naalala ko yung aking mga anak dahil ngayon ang aking mga anak ay nasa camp ng Bread of Life. Mali sila noong Monday ba yun? Nasa camp sila ng Bread of Life. So, mini-message ko sila yung pala, hindi sila makabigay ng message dahil pinumpiskate pala yung kanilang mga cellphone. During the camp, hindi na pala pwedeng gamitin ang cellphone. At ang tanong ko sa mga anak ko, ano ba yung experience ng 300 lang ang registration sa 7,000 na registration? Ang laki ng registration nila, 7,000. Kaya nung papunta yung dalawang anak ko doon, ay nag-decide sila last minute na. Talagang nagkakrami kami doon sa sasakyan. Hindi sila sanay na mag-commute. Pero that time, pinag-commute ko. Dahil, sabi ni Ashley, Mama, 7,000 each! Administration yun! Pag hindi ako pumunta, sayang. Kaya, pina-commute ko po sila. At anong pahapon naka-commute, naka-monitor po ako. O, saan na kayo? Sa ito, ganyan. So, sa awa ng Diyos, nakarating po sila doon. At ang tanong ko po sa kanila, ano ang pakiramdam ng 7,000 na registration sa 300? Naghinintay ako na reply. Hindi pa lang maka-reply dahil confiscate ang pinuma ang kanilang mga cellphone. At ang isang nabalitaan ko lang, kasi ngayon uwi nila Sunday, balik na ng bahay. Nabalitaan ko lang, sabi ni Ashley, Mama, nosebleed na sila. Nag-nosebleed na. Ibig sabihin mga English speaking para itong mga campers na to. Ibig sabihin talagang matindi. So sila po na sa Antipolo. So medyo mataas po yung mataas po yung registration. Kaya siguro mataas din yung kanila. Wala silang hindi sila nagdala ng mga bedding. Wala. Talagang complete ibinigay. So na-overcome namin yung sitwasyon na yun at hindi pa ako ng feedback dahil wala nga sa kanila ang cellphone. So, yung overcoming dito, yung sitwasyon na hindi ka control ng iyong nararamdaman, ng iyong pakiramdam. So, na-overcome mo ito dahil nag-forward ka. So, na-overcome mo yung feeling na ito, hindi ka na-control ng emotion mo para hindi ka tumayo o para hindi mo ibigay ang inyong nais na sabihin. So, ang ibig sabihin mo ng mundo, ito yung mundo, ito yung mundo, no? Yung human race, but yung world na sinasabi mo dito ay yung galawan ng mundo. Kung paano ang mundo ay gumagalaw. Kung paano yun sa loob ng mundo. So, tandaan po natin, na ginawa ng Diyos ang mundo na maganda. Ibinigay niya sa atin ang mundo na maganda. Sa
sagana, maayos. At ito ay perfecto. Pero dahil sa ginawa ng tao, nasira ang mundo. Okay? Dahil sa ang tao ay hindi nila na-overcome yung tukso, yung effort ng kaaway upang sirain sila. Hindi nila na-overcome ang pandaraya ni Satan. Kaya ang mundo ay nasira. Ang mundo ay ito. Pero ang tinutukoy ng mundo na ito, sa verse natin, ay yung mundo, ay yung gumagala, yung ginagawa natin. Yung ginagawa sa mundo ito. So, now, tingnan ninyo, saan po tayo doon? Tayo po ba ay palunan o mananagumpay? Okay? So bilang Kristiyano, tayo po dapat ay mananagumpay sa mundo ito. Doon sa nangyayari sa mundo. So tayo po dapat ay mga overcomer. Dahil kasama natin si Kristo. Siya ang kasama natin sa ating pagtahak sa mundo ito. Hindi niya sinabi siguro. No? Hindi niya sinabi siguro. But sinabi niya na tayo ay mananagumpay. So, kung alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, alam din natin kung ano ating gagawin sa pagharap sa mundo ito. In Christ, we are more than conqueror. Kay Kristo po, tayo po higit sa mananagumpay. Sabi po sa 1 John 2:16, 1 John 2:16, sabi po, huwag ninyong ibigin ang mundo ito. Ang umiibig sa mundo ito ay hindi umiibig sa Ama. Okay, maliwanag po na huwag natin ibigin yung mundo. Hindi po yung mundo na ito ha, kundi yung mga ginagawa sa mundo ito. Yung nangyayari, no? Yung kaguluhan at kasamaan na ginagawa ng mundo. Yun ang sinasabi dito na huwag nating iibigin. Okay? Sapagkat ang umiibig dito ay hindi umiibig sa Ama. So ito po yung kalagayan ng ating mundo. Punong-puno ng gusto ng laman. No? Dominante siya ng body appetite. No? Yung gusto ng ating laman, yung ating gusto ng ating mga sarili, punong-puno po ang ating mundo niyan. So, tayo po ay dominante ng ating mga body, ng ating mga sarili. Okay. So, ito po yung kalagayan ng ating mundo. So, wala po itong pinapatawad. Kahit na saang kainan, ang ating katawan ay gustong-gustong pumunta. Oy, pag hindi ka nakasunod sa puso, hindi ka trend dito, hindi ka in. Ganyan po ang mundo. So marami pong gusto ang ating mata. Lahat na nakakabutot sa mata, sa mundo nito, yan ay nasa paligid lang natin. So, marami pong gusto ang ating mata. Lahat na nakakabusog sa ating mata ay nasa mundo nito. Andito rin po ang pride of life sa mundo nito. Ito naman po ay dominante ng ego. So, ang pride of life. Ito yung gusto lagi siyang bida. Ayaw niya maging kontrabida. Sikat. Self-centered. Yan. Punong-puno po ang ating mundo niyan. Okay. Subukan ninyong tingnan lang yung picture sa grupo. Sino una ninyong hahanapin? Mukha niyo, di ba? Pag tinignan yung picture niyo sa grupo, ang una mo sisipapin yung mukha mo. Kaya hindi mo sisipapin yung mukha ng iba. Kundi yung mukha mo ang una mong titingnan. Okay. So, yung pong desire ng ating puso, yung desire ng yung desire natin, yung nais natin ang nagmumula sa ating buhay. Yun po yung pagnanais na masunod yung ating mga sarili. Kaya nga, yung mga kaguluhan sa Senado ay talagang nakakautak na. No? Dahil iba-iba sila ng gusto. Iba-iba sila ng nais. So nakukontrol na po sila ng kanilang mga sarili, sa kanilang mga desire. Kaya yun, pag nakontrol ka ng sarili,
dasal, pasutunurin ka na nun. At yun, hindi na mangyayari yung kapayapaan sa iyong kapaligiran. Okay, ang sarili gusto nila ang susunod. Kaya tayo pong mananampalataya ay huwag po tayong makipag-diskusyon sa politika. No? Huwag natin sisirain yung mood natin dahil sa politika. Huwag natin sisirain yung ating mga Kristyano nang dahil sa pakikipagdebatihan sa politika. Maya, nakikita mo, mas itinidebate mo si Gatchalian over kay Adano kaysa sa Panginoon. So, huwag po natin hayaan na tayo po ay ma-involve or mag-debate sa mga nangyayari sa Senado. So, yung pong desire natin ang nag-rule. Kapag desire po natin, yung pansarili natin ang nasusunod na sa ating buhay, ganun po ang mangyayari. So, sino po ang overcomer ngayon? Those who are born of God. Sino po ang mga mananagumpay? Yun lamang po mga taong pinanganak ng Panginoon. So, verse 1, ang sabi po doon, ang sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ay siyang anak ng Diyos. So, maliwanag po na kapag overcomer ka, sino lamang ang overcomer, ayun lamang po ang anak ng Diyos. Pangalawa po, sino po ang overcomer? Those who are experience the new birth. Doon sa mga taong nakaranas ng kapanganakan muli. Doon po natin makikita yung taong mananagumpay. You can overcome the world. Ang gawain mo ito. So, kaya po pala natin mapagtagumpayan. Kaya natin malampasan. I-reject yung ginagawa ng mundo. Yung kasamaang ginagawa ng mundo. So, gusto ko po yung sinabi ni Paul. Yung tanong niya sa Romans 8:31. Ang sabi niya po doon na, if God is for us, who can be against us? Kapag ang Diyos ay sa atin, sino ang lalaban sa atin? So, ang gandang tanong. Kapag ang Diyos ay nasa atin, ano pa ang pwedeng mag-knockdown sa atin? Wala na. Kapag dahil kasama natin ang Diyos, dahil ang Diyos ay kasama natin. So, wala nang pwede pang mag-knockdown sa atin. Kapag tayo ay anak ng Diyos. So, sabi din po sa 1 John 16:31, in this world, you will have trouble, but take heart, I overcome the world. So, sa mundong ito, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kasiraan, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng awayan. Pero, sabi ng Panginoon, ilagay mo sa iyong puso, I overcome the world. Napagtagumpayan ko ang mundo. So, lahat po tayo ay mga may pinagdadaanan. Iba't iba nga lang ang ating kalagayan. Iba-ibang sitwasyon ang ating pinagdadaanan. Meron po yung emotional, meron financial, meron mentally, meron socially. Sa ating trabaho, at sa ating mga kasama sa trabaho. So, maraming toxic dyan. Sa ating bahay, sa ating asawa, mga anak, o mga kasama sa trabaho, sa negosyo. Meron po ibang pinagdadaanan tayo. Iba't ibang sitwasyon. Pero, tandaan po natin, hindi po natin sasabihin na, Panginoon, tanggalin mo ito. Tanggalin mo ang kahirapan. Tanggalin mo ang sitwasyon hindi ko nais maramdaman. Or, sabihin natin sa Diyos na i-immune mo ako sa kahirapan o sa kagulong ng aking nararanasan. Kundi, ang dapat daw po natin sabihin ay, sa lahat ng bagay, ako ay magtatanggapay. Yung pala dapat ang ating sinasabi. Hindi yung, Panginoon, alisin mo ako dito, alisin mo ako, ayoko itong pakiramdam na to. Hindi pala yun. Ang dapat pala natin sabihin ay, sa lahat ng bagay na aking nararanasan,
ay mananagumpay. Amen. Yun pala. Hindi pala natin sasabihin na ganito, malis ka rito, malis ka dyan. Ayaw ko sa'yo. Kundi ang sasabihin natin sa lahat ng bagay, ako ay may tagumpay. So, maaari po natin i-demolish ang ego. Alisin, i-demolish, discouragement, mga negative na kaisipan. Because, ang Diyos ay na-overcome ng lahat ng bagay ito. At ikaw ay anak ng Diyos. So, kaya po natin na ito ay alisin. No? Sasabihin lang natin, all things, lahat ng bagay ay kaya kong pagtagumpayan. Amen? So, ang tanong po ay ito ngayon. Tatanong ko, bakit ako humaharap ng itong problema? Bakit ganito kahirap yung aking nararamdaman? So, malito pala no. So, dapat pala, bakit ang sakit pala natin doon, bakit ito kayang ma-overcome? Ako ba yung mahina? So, yun po ang mga katanungan. So, wake up mga kapatid. Gumising po tayo. You are not just a Christian. You are extraordinary. Hindi lang tayo basta Kristiyano. Tayo po ay mga extraordinary Kristiyano. Because the Holy Spirit dwells in you. Sapagkat ang Holy Spirit ay nasa sa inyo. Kaya extraordinary kayo. Extraordinary tayo sapagkat ang Holy Spirit ay dwelling in us. Nasa atin. So, we have right. Meron tayong karapatan. At meron tayong pribilehiyo bilang anak ng Diyos na manalo sa lahat ng ating ipinaglalaban. Amen? Meron tayong Holy Spirit. Kaya extraordinary tayo mga kapatid. Sapagkat ang Holy Spirit ay nabubuhay sa atin. So, meron tayong karapatan at pribilehiyo bilang anak ng Diyos na manalo sa labanan. Amen? Na manalo sa ating mga pinagdadaanan. So, number 2 ay, kanina po ay, ang sabi ko, ay overcoming the world. Paano natin ma-overcome ang mundo? Okay. So, yun nga, no? Gumising tayo mga kapatid. Hindi tayo mga talunan. Tayo ay may mga karapatan, pribilehiyo na ibinibigay ang Diyos upang tayo ay manalo sa laban ng Lord. So, akin po hahatiin yung aking, dyan na medyo mahaba ito. So, umaga ito, tandaan po natin na ang mundo ay pasamaan na ng pasama. Pero, ang nais na ibigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito, na tayo ay mananagumpay. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa atin. So, meron po tayong karapatan at pribilehiyo sapagkat tayo ay anak ng Diyos. At tayo magtagumpay sa lahat ng bagay. Amen! So, atin po itong panghawakan mga kapatid. Atin po itong panghawakan. Sa halip na sabihin natin na, Lord, alisin mo mga bagay nito sa akin. Ang dapat pala natin sabihin, all these things we are more than conquerors. So, sa lahat ng bagay na ating nararamdaman, tayo po ay nananagumpay. Hindi po mananaig kapag tayo ay nasa Panginoon. Ang sabi po sa 1 John 5 ay tatagumpayan ng anak ng Diyos ang sanlibutan. Okay? Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Hindi ang mga anak ng Diyos. E panghawakan po natin ito mga kapatid, na tayo ay may tagumpay sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Amen? Okay, parang di kayo kong busy doon. Na kaya natin magtagumpay laban
sa kaguluhan ng mundo nito. So, pangako ng Panginoon yun sa atin, na ang banal ng Espiritu ay kasama natin anuman ang ating pinagdadaanan ay meron tayong karapatan at pribileyo kapag tayo anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon ng mga pangyayari sa lahat, tunay nga Panginoon na pinaalala mo sa amin, Panginoon, na kami po'y Kristiyano mananagumpay. Kami po'y extraordinary, Panginoon, kapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat buhay namin, O God. So, meron po kami pribilehiyo. Meron po kami karapatan, Panginoon, na magtagumpay sapagkat kami, Panginoon, ay iyong anak. Kaya sa umagang ito, O God, anong po naranasan namin, anong po naranasan ng aking mga kapatid, Panginoon, ano po nararamdaman nila, Panginoon, ano po mga sitwasyon na meron sila, in the name of Jesus, meron po kami tagumpay. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami po ay magtatagumpay. Ano man po ito, ano po ng aming nilalakaran, Panginoon, meron kami tagumpay. Dahil sa iyong pangalan, Panginoon, at dahil sa Banal na Espiritu na nananahan sa amin. Lord God, purihin ka, Ama, at sambahin ka sa Espiritu sa katuhanan sa umaga ito. Ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Jay. Okay, so tayo po dumako sa ating banal na hapunan. Okay, ang banal na hapunan po ay isang seryosong gawain ng iglesia. Ito po ay hindi biro na ordinance ng Panginoon. So, ating pong seryosohin ang pag-take ng ating banal na hapunan. Okay? Ang banal na hapunan po ay isang ordinansya na binigay ng Panginoon sa atin. Bilang mga anak ng Diyos na kumilala na ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay pinaalala natin yung ginawa ng Panginoon na yan at tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay siyang namatay para sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa last part dito, kapagkat ang sino mang kumakain at uminom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Okay? Maliwanag po. Sapagkat sino man po ang umiinom at kumakain na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ng kahatulan. So kapag hindi po natin, ginagawa po natin nito at hindi po natin naiintindihan, ay, ang sabi po dito ay, kumakain, umiinom po tayo ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Laban sa ating mga sarili. Kaya, ang banal na hapunan po ay seryosong gawain. Kaya dapat saliksikin ng bawat isa ang kanyang sarili bago po siya mag-take nito. Una, naintindihan po natin kung bakit ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay. Pangalawa, dapat wala pong bahid ng sama ng loob ang meron tayo bago po tayo mag-take nito. Sapagkat sabi
sinasabi ko dito, kapag hindi po natin nauunawaan ang ating ginagawa, ay umiinom at kumakain tayo ng kahatulan para sa ating mga sarili. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, O God. Salamat po sa pribilehiyo. Lord, na muli ay gaganapin namin, aalalahanin namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, na iyong binigay sa amin, Panginoon, ang iyong buhay upang kami magkaroon ng kaligtasan. Lord God, tuloy na po na hindi namin kayang bayaran, Panginoon, ang kaligtasan ito, Lord. Salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan, Lord God. Na hindi dahil sa iyong mga gawa, kami po'y nangaligtas, kundi dahil sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, naway naiintindihan ko ng bawat isa ang kanilang ginagawa, O God, ang banal na puno na ito, upang hindi po ang bawat isa ay kumain ng hatol para sa kanilang mga sarili. Lord, tunay nga, Panginoon, nagaganapin namin ito sapagkat kinikilala ka namin na aming Diyos at pinapagigtas. Amen. Atin pong tayo po yung lahat ito kayo, atin pong itaas ang tinapay na siya pong simbolo ng katawan ng Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanuno ng Panginoon ay dumampot ng tinapay, salamat at pinagpuyot. Sabi, ito ang aking katawan na binigay ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Okay? Tapos natin ang kopas. Ang bulo ng Panginoon. Matapos ng hapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan at pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo ko ang ginawa ko sa mga ganito. At dalangin na namin, Panginoon, na kami ko'y aalit sa bahay sa bahay ito na taglay, Panginoon, ang lakas na ayong pangapalataya sa kanyang patuloy pang mga pagsunod sa inyo ngayong mga araw ng Lord. Salamat po ang mga kaparami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Spring na? Amen. Ngayon po idadako tayo sa pagbibigay. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na mga kain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ng inyong kabutihan Lord. Acknowledge po natin ang Panginoon, ang only source ng ating pong mga blessings, ang ating pong mga hanap buhay, ang ating pong mga trabaho ng Panginoon lamang po ang source ng ating pong mga kayamanan dito sa lupa. Kaya marapat lamang po na ibalik natin ang pagpapala sa Panginoon na siya naging source na ito at isipin natin na ang ating pagkakayang makapagbigay ay bunga po ng ating pananampalataya at kabutihan ng loob. Ganun din na ating pong desire na makatulong din po na makaabot pa ng marami pang kaluluwa na makatanggap sa Panginoon. Ngayon po ay bukas pong ating harapan para po sa ating pagbibigay. Ayan, ay naiyahan ko po na tumayo po ang bawat isa at ihanda ang ating mga sarili sa pagbibigay. Blessed be your name, in the night of plentiful. Oh, but boundless Lord, as it is. Blessed be your name, when I come in the desert place. Oh Lord,
pakikinig, Panginoon, sa inyong salita, ng inyong salita, Panginoon, ang silbing kalakasan namin, Panginoon, sa amin, paglilingkod, pananampalataya namin, Panginoon, sa inyo. Panginoon, loobin ninyo, Panginoon, ang amin pagkamasigasig, Panginoon, marunong kami tumupad ng aming mga pinag-usapan tungkol sa inyong gawain, Panginoon. Loobin po ninyo sa amin, Panginoon, na maging mainit kami sa pagpakinig ng inyong mabuting salita, Panginoon. Na ang inyong mabuting salita, Panginoon, ito ang silbing kalakasan, pinagmatatag na pundasyon sa aming paglilingkod sa namin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming pakinggan sa umagang ito, Panginoon. Ang salita ninyo, Panginoon, ito ang daan at katotohanan, Panginoon. Kapag inukit namin sa aming mga puso isipan, ay ito, Panginoon. Baon-baon namin, Panginoon, hanggang kami dito ay ang mundo ito, Panginoon. Ang sabi ninyo sa amin, Panginoon, noong unang panahon ay ang inyong mga salita ay inukit sa bato, Panginoon. Ngunit sa panahon namin ngayon, Panginoon, ay inukit ninyo, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Habang kami nabubuhay sa mundo ito, ay baon-baon namin na hindi namin makalimutan, Panginoon. Hanggang dumating man sa amin, Panginoon, ang mga kalamidad, kaguluhan dito sa mundo ito, Panginoon. Kapag ang inyong salita narito sa amin mga puso, kayang-kaya namin pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga salita na aming nakakinggan, Panginoon, na ito, Panginoon, ay habang buhay, ito panghawakan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagpapala na ibinigay po ninyo sa amin at ang bahagi na ibinigay ninyo na pagpapala sa amin, Panginoon, ay kailangan ay magbigay din kami, Panginoon, upang matugunan ang pangangailangan ng inyong tahanan, Panginoon. Yan na po ang palaala ninyo sa amin, ang inyong sabi sa Malakias sa 3:10. Lagyan ninyo ang buong buo ng inyong itapo sa ating tahanan para matugunan ang pangangailangan ng ating tahanan. Yan po ang inyong palaala sa amin, Panginoon. Maging ng aming paghihiwalay, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, ay kasama namin kayo, Panginoon. Habang kami naglalakad, ay ingatan mo kami, Panginoon, na makarating sa amin mga tahanan, nakasama namin kayo, Panginoon. Lalo higit sa inyong mga anak na ginagamit dito sa iglesia nito, Panginoon, sa kanilang paglalakbay, Panginoon. Kasama nila kayo, Panginoon, hanggang makarating sila sa kanilang mga tahanan, nakasama kayo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, pinasalamatan namin ang lahat na tanging pangalan nito. Amen. Mga may birthday po ngayong June, month of June. Pwede pong ano po sa harap. Meron pong birthday nitong month of June. Okay, lahat po na month of June. Ito ay first Sunday of June. Well, lahat na. Picture tayo. Okay lang sila. Wala lang ating mamunting bit. Aray! Nakakagari ka kuryente. Ito yung mamunting bit. Hindi na dala yung mamunting bit. Hoy, lang to.
Saan di ko na ibigay? Tanda ko na. Okay. Sige, kuha muna, kuha. Sa maiwagang basket. Kuha. Ang ulo, kasi yan lang, mapipili mo siya. Okay. Isa-isa lang. Okay. Yan lang yung, laman ng unit top. Okay, nanay yan. Okay. Siyempre lang, okay. Okay, so ating pong itaas ang ating mga kamay, i-point ko sa kanila para patuloy namin. Panginoon, ang mga kapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na kami po'y lubos na nagpapasalamat, Ama, sa iyong kabutihan sa bawat buhay ng aming mga kapatid na may karuan. Salamat po at narating po nila, Panginoon, ang kanilang mga edad na ito, O Lord, ibigay mo sa kanila. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo silang samahan at patuloy kong dagdagan ka, Panginoon, ang kanilang mga taon ng buhay, O God. At patuloy po na manamasan, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, ng kalakasan, biyaya, Panginoon, ang pinansyal, at lalo higit, Panginoon, ang biyaya ng spiritual, O God. Lord, patuloy mo silang gabayan at patuloy mong tulungan, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa. Pag-aaral, Panginoon, ng mga batang ito, kay nanay, O God, at tunay, O Diyos, na maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pagsama sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Lord, sa iyo po namin sila itinataas, kayo po magpala, Panginoon, sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hello, kanyo lahat. Okay, atuloy ko na yung bell. Ang ating mga schedule, Sunday school line, sana lahat ay dumalo sa Sunday school. Mahalaga po ito. Sunday service 10. Prayer meeting po natin Wednesday. Fellowship po ay Saturday sa mga kabataan. Meron po tayong Arise Mindoro. Arise Mindoro po natin ay sa Sablayan. So sino po ang gustong sumama sa Arise Mindoro? Ano araw to? Friday? Okay. Holiday po ito, walang pasok. Kung sino gusto sumama sa Arise Mindoro, before ay magsabi niya. Para, alam naman tumakbo tayo ng isa, dalawa lang. Okay, tapos magkanya-kanya dalabaon na lang. Okay? Pangalawa, meron pa pong activity ang Bethany ngayon na joint fellowship po ng men and women. Gaganapin po ito sa June 20, Sabado. At ito po ay may temang fun run. So, meron po registration na 100 para po sa pool. So, magmumula po sa plaza ang lakad papuntang Bethany. At meron akong fellowship po sa River hanggang hapon. So, ito po ay June 20. No? Men and women. Lalaki at babae. So, meron po registration na 100 for pool. Okay? So, medyo umauna po ang Arise bago yun. Pero ipinapabatid ko na po sa inyo na meron po ang gawain ng mga kababalihan at kalalakihan. Joint fellowship po ito. Okay? So, Tayo na daw dito. tayo po lahat ay tumayo. Sino po ang mga namin? Wake up. Wake up. Joy. Tayo po nagtapos sa panalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mga ito, sa natapos ng gawain. Panginoon, salamat sa iyong salita na nandiyan ngayong umaga, nawa ito kayo sa puso ng bawat isang Panginoon. Lord, yun po Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isang Panginoon maging sa aming pag-iiwalay ngayon. Samantalang pag-iiwalay ngayong umaga, kayo po ang siyang gabay namin Panginoon, maging ang magbabiyahe Panginoon nawa ay
po sila, Panginoon, na ay naman lang sa kanilang araw-araw, Panginoon. Gawin po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ano lang po, Panginoon, ang gagawin, Panginoon, sa mga susunod na araw, Panginoon, ingatan po, Panginoon, samahan po kami, Panginoon, at iligtas po kami, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon. Lord, ito po akong dalangin hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang Zakariya. Tanapin po natin ang bindisyon ng Panginoon. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang siya nawang magkaroon sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Huway sumainyo lahat ang ating Panginoon mula ngayon, noon at kailanman. Palakpan ng Panginoon. Naglaga uli ako, Yuya. Kaya tini. Naglaga uli ako.